Hello, Tangal, greetings everyone. I'm Nicole Arguelles and this is my clinic management system. So, ang una po natin tatalakayin ngayon is yung dental UML class diagram. So, here we have dentist class na merong string employee ID, string employee name, string address, string contact number, double commission rate, and list of service object. So, sa method naman po merong get employee ID, get employee name, get address, get contact number, get commission rate, get formatted commission rate, get service, add service, remove service, and to string. So, ang dentist class po natin is may by the unidirectional association with service na it needs one or more service. Ito po siya nag-a-apply sa my service object list. So, sa code naman po, we have here the first, dineclare po natin yung array list and list sa imports. Sunod, nag-declare po tayo ng mga private variable na private string employee ID, private string employee name, private string address, private string contact number, private double commission rate, and private list service. Ito po yung list na may data type na class na service, and diname po natin siya service. So sa constructor po naman natin is meron po tayong parameter na string employee ID, string name, string address, string num, and double commission rate. After po nan, pag nakuha po na, dineclare po natin ang constructor may ganito, ipapasa niya naman po yung mga parameter sa private variable na ang employee ID po dito, ipapasa niya po sa employee ID private variable dito. And so on. After niyan po, after sa commission rate, na pinasa sa may commission rate na private variable, magde-declare po siya ng dito sa may linked list ng new array list. Maglalagay po siya ng isang array list. Dadagdag siya. So sa mga getters naman po natin, merong string get employee ID. So dito naman po sa get employee ID, merong pag naglagay ang employee ID dito, for example, nagbigay siya ng employee ID as, nagpasa siya ng employee ID as number 1. Number 1. Ang mangyayari po is magiging 0001. If naman nagpasa siya ng number 4, magiging 0004. Yan lang po ang purpose na itong string format. Sa sumunod po is na getter is get employee name na nire-return yung employee private variable. String get address, nire-return yung address. String get contact number, nire-return yung contact number. Double get commission rate, nire-return yung commission rate. And dito naman po sa get formatted commission rate, ang ginagawa po niyan is first is magpiprint po siya ng peso sign plus tas ipo-format niya po yung commission rate dito. Yung commission rate, ang commission rate po, ibibigay niya lang po mismo yung pinasa sa kanyang output. But here po sa may formatted commission, kunyari, for example, nagpasa siya ng 300 na commission rate. Dito naman po sa formatted commission rate, ang mangyayari po is yung peso sign plus yung commission rate na 300. Tapos magdadagdag po siya ng 2 decimal number. Ayun lang po ang purpose na. Ang sumunod naman po dito sa may public list service, get service, nire-return niya po yung object na service. Other methods naman po is yung add service na may parameter na object service. Idadagdag niya po siya sa link list ng service. Ito yung link list na service, i-add niya po yung service na pinasa po. Sunod yung remove service, yung object na pinasang service.
is tatanggalin niya po sa linked list ng service. Sunod is toString na nagre-return ng dentist ID plus yung employee plus name, employee name. Sa client naman, sumunod po is yung client na class po natin. Meron po siyang variable na string client ID, string client name, string contact number, string address. Methods niya naman po is get client ID, get client name, get contact number, get address, and toString. So, dito naman po, ayan, nag-declare po tayo ng private variable na string client ID, private string client name, private string contact number, private string address. And dito naman po may constructor po tayo na may parameter na apat na string ID, string name, number, and address. After niya po magpasa ng apat na string parameter, ilalagay niya naman po yon sa mga private variable. Kunyari, dito po sa may private variable ng client ID, ipapasa niya po yung parameter na nasa unahan, yung ID, string. And sumunod po is yung constructor na walang parameter. Ide-declare niya po lahat ng private variable as null value. Sa getters naman po natin, merong public string get client ID na nagre-return ng private variable client ID, public string get client name na nagre-return ng client name, get contact number na nagre-return ng contact number, get address, return na address, and yung sa toString naman po, di-display niya po lahat na as a string. Yung client ID, di-display niya po yung variable client ID, client name, yan, client contact number, di-display niya po yung contact number, client address, and address. So, sumunod naman po is yung service class natin. Service class po natin is meron tayong string service name and double service price. Method niya naman po is get service name, get service price, get formatted service price, and toString. Sa code naman po, implementation, meron tayong private variable string service name, private variable double service price, public service constructor po natin yung is merong dalawang parameter na string name and double price. So, pagkapasa niya po ng dalawang parameter is ilalagay niya na po siya sa private variable na service name, papasa niya po yung name, and yung sa service price, ipapasa niya yung price. So, dito naman po sa getters, merong get service name, i-return niya po yung service name, double service price, get service price, i-return niya po yung service price. So, dito naman po sa get formatted service price, katulad po ng nasa unahan, pag nagpasa ka po ng, for example, ng 400 na service price, magiging 400.00 lang po siya sa string format. Dito po. Ayun lang. Tas toString, return service name plus toString niya naman po is pwedeng maglagay ka dito ng para mas wait. Dito naman po is magre-return siya ng service name na i-display niya po yung service name plus peso sign and yung formatted po natin na service price. Ayan. Sumunod naman po is ang ating service perform. So, sa service perform po natin, meron po tayong variable service. Object po siya, service, name as service. Object dentist, name as dentist. Object client, name as client. In quantity and double commission amount. Amount po yan, hindi lang nalagdag yan. So, sa method naman po natin is merong get service, get dentist, get quantity, get client, get price, get total price, get commission amount, and calculate commission, and toString. So, meron po siyang association with unidirectional association with service.
meron din po siya sa dentist, and meron din po sa client. Para na kaya unidirectional is kilala po niya yung service niya na at least one si service, but si service hindi niya po kilala yung service perform. Same as sa dentist, nakilala niya yung sino yung dentist, but si dentist hindi niya kilala yung service perform niya. Yung sa client, kilala niya yung client, but si client hindi niya kilala yung service perform. Dito po, so mga single variable lang po siya. So sa code implementation naman po, ayan, nag-declare tayo ng private service variable. Yan, private dentist, private client, private quantity, private double commission amount. So pag dito naman po sa mga constructor, meron po tayong service, meron po tayo na nagpasa na service object, client object, dentist object, tas may quantity. Pag may quantity po, ayan, ipapasa niya po yung quantity and client sa mga private variable, yung mga parameters. Tapos yung commission amount naman po na double is i-calculate niya po yun dito sa may method na calculate commission. Dito naman po sa calculate commission, meron po siyang yung service object, kukunin niya po yung service price niya, yung commission amount ba. Ita-times niya po sa dentist object yung commission rate. Kung ba, for example, meron po tayong service na fillings na may 1,000 pesos. Tapos meron pong commission rate na may commission rate po tayo na 200. Pagsasamahin niya lang po yon, and i-multiply din po sa quantity. I-multiply niya po yung commission, yung service price sa dentist sa quantity. So pwede rin naman po siyang sa plus na lang po, para hindi po magdoble-doble yung commission rate ng dentist. So dito naman po sa may pangalawang constructor, meron naman po hindi nag-include ng quantity. So pag hindi po nag-include ng quantity as parameter, equals lang po nun is 1 yung quantity. Isang beses lang po pinerform yung service. So dito naman po sa getters, ayan, katulad ng sinabi ko kanina, ito po yung kinakalculate yung pinaka total commission ito po. Ang sumunod is get commission amount, nire-return niya na po yung commission amount. Tapos get service, dentist, quantity, client, get service, get dentist, get quantity, and get client. Sa get price naman po, tatawagin niya po si service object and kukunin niya yung service price. Ito po yan yung service price. Ito. Sumunod naman po is get total price. Tatawagin niya na po ulit si service, tas that get service price times quantity. Quantity po dito. Dito or dito. Ito. To string, i-return niya po yung sa to string naman po, i-return niya yung client name, tapos kung anong service name yung kinuha niya, tapos kung sinong dentist yung nag-perform, tapos kung ilan po. Sumunod naman po natin is yung transaction class. So sa transaction class po natin, here meron po tayong in transaction ID, mga variable na integer transaction ID, object client, name as client, list of service performed. Hindi na pangalan lang po dito. Tapos dito po list of service performed, tapos double total amount. So method naman po, get transaction ID, get client, get service performed, get total amount, add service performed, and to string. So sa code implementation naman po natin is meron po tayong
First, magde-declare po muna tayo ng array list and list. Second, mga private variable, integer transaction ID, private object na client, iyan, list of service performed. Yung list po natin may data type po siya na yung service performed na class natin. Tapos name as service. Tapos private double total amount. Dito naman po sa constructor is meron pong public, ito po merong integer transaction ID, tapos yung object na client, object na service, and object na dentist. So pag meron pong parameter na ganyan, ipapasa niya naman po siya sa mga private variable. Yung transaction ID na private, papasa niya po itong nasa parameter na integer transaction ID. Tapos after po nun, de-declare naman po siya dito sa may list, sa list of service ng panibago, another one, na new array list. Tapos yung total amount naman po is magsi-zero muna. And if yung sa nagpasa ka naman po na transaction ID tas object client lang, parang hindi naman po ko kailangan. Sorry. Tapos sa getters naman po is get transaction ID, return transaction ID. Tapos dito po sa may client, get client, yung i-return po siya ng client object. Sa list service perform ng get service, i-return niya po yung service. Dito naman po sa get total amount, ayan, yung total amount, magde-declare muna siya ng total na double is equal to 0. Sunod, gagamit naman po siya ng for each na sa every service, dito po na sa every service, tawag dito. So may object po tayong service, tas dito sa may private variable natin na service, maglo-loop po siya. So yun, kada loop niya po, i-check niya po yung service total. Kada loop niya, nagdeclare siya ng service total, equal niya is yung service.getService. Kukunin niya yung service, tas kukunin niya po yung price nun. Tas ita-times niya sa quantity. Sunod naman yung double commission total, equals po nun is yung service, yung dentist naman po, kukunin niya yung commission rate ng dentist. Tapos after po nun, sa total, magta-plus po siya total plus service total dito, plus commission total. Ayun na po yung magiging value ni total. Kasi re-return niya po si total. Sa public void add service perform naman po, kailangan ng object ng service perform. Tapos, dineclare po natin siya as service na name. Tapos sunod is, sa may list natin ng service, i-add natin siya. So, yung sa may total amount naman po na private variable, i-add niya yung price ng service na object na pinasa natin, tsaka yung commission amount. Tapos, ayun na po yung toString, i-return niya po yung ID, transaction ID, client name, tapos yung total amount ng service, ng service. Dito naman po tayo sa may clinic class. Sa may clinic class naman po natin, meron tayong link list ng dentist, link list ng client, link list ng transaction, and link list ng service object. Sa method, merong get service by name, get all service, find dentist, display all dentist, find client, add dentist, add client, add transaction, display all transaction. So sa association niya naman po is merong, sorry sa magulong camera, sa association niya naman po merong unidirectional with transaction class, kasi kailangan niya na kailangan niya po yan for this sa transaction link list. It needed 0 or more.
Meron din po siyang unidirectional. Actually, ano siya unidirectional, but 1 or 0 or more din sa may service na class. And dito rin po sa may dentist for this, sa dentist link list. And dito rin po sa may client na unidirectional na 0 or more for dito sa list natin ng client. So sa code implementation naman po natin is ayan, nag-declare muna tayo ng linked list, import Java util linked list, and nag-declare po tayo ng private variable ng linked list na may data type ng dentist, client, transaction service, named as dentist, client, transaction service. Sa constructor naman po natin, meron tayo hindi po natin kailangan ng parameter. Ang mangyayari lang po is yung kada linked list natin, maglalagay sila ng panibagong value, but naka-null pa lang po siya. Tapos yung sa may service na list po natin is idadagdag niya po yung panibagong object na may values na fillings na may 1,000, checkup as 600, teeth whitening as 500, and tooth extraction as 700. So sa get service, sa method naman po natin na get service by name, kailangan niya po ng string na service name as parameter. Tapos magpo-for each loop siya na sa every may service object po tayo. Tas sa kada service na list natin, i-check niya yung kung yung service object, kukunin niya yung name ng service object, tas equal po siya sa service name na nasa parameter, i-return niya na po yung service. Tapos if wala naman, walang ibabalik yung get service by name natin, return na lang. Tapos meron naman po dito sa may linked list service, get all service, di-display niya po lahat ng services na meron tayo. Next naman is public dentist, find dentist. Kailangan niya po ng parameter na dentist ID. Tapos magluloop po siya ng merong dentist object and sa may dentist na list. So every loop niya, i-check niya po yung object, kukunin niya yung employee ID. Pag nag-equal po siya sa may parameter na dentist ID, i-return niya na po yon. If wala naman, wala siyang i-return. Tapos sa public void display all dentist naman po, dito magluloop siya sa lahat ng dentist na linked list natin. Dito. Lahat ng papasok po dyan. So first, ang gagawin niya is, kada loop po niyan, kukunin niya yung what do you call this? Index. And tas ayun, yung kukunin niya naman po yung employee name. Same as dito sa ID number, get employee ID, contact number, get contact number. Address, kukunin niya yung and address. Yung commission rate plus dentist.gets. Tapos get formatted commission rate. Dito po yan. Get formatted commission rate. Dito po. Ito yung i-return niya. Yung may plus 00 sa may dalawang decimal number sa dulo. Ay, saan na ako? Yan. Tapos dito naman po sa may service, pag nasa service offer ka na, magluloop po siya sa may service. Di ba meron po may dentist ka na ito yung current dentist mo. Kukunin mo naman po yung service niya. Tapos sa kada service niya, syempre may case na marami po yung dentist, maraming service siyang ina-offer. I-display niya po yun lahat by this loop na may system and that may dash, tas
yung service niya .getJ. I-display niya na po yan agad. After nun, pag na-display na po yun, mag-run po ulit another dentist. Tas yung service name na offer ng dentist na yun. Tas pagtapos na, ang second po na method is yung find client. Meron client ID as parameter. Tas dito naman po sa may gumagamit po ng yung client na list, kukunin niya yung size nun. If mas mababa yung value ng I, magra-run siya. Tapos sa kada run niya po, i-check niya po if yung current na client, tas yung ID niya po is equal sa parameter na ID, i-return niya na po yon. Tas kung wala naman po, wala siyang i-return. Tapos merong add dentist, may object po tayong dentist. Tapos i-add po natin siya sa dentist na link list natin. Same as sa client and sa transaction. Sa display all transaction naman po, first is i-check niya po if yung transaction list po natin is kung 0, magpiprint siya ng there is no transaction. Or kung hindi naman po siya 0, maglo-loop po siya depende sa size ng transaction natin. Transaction list. So, ayun po. Yung sa magde-declare ka ng transaction is equals to T. Tapos, yung T na po yun is equal niya is yung transaction, yung current na nilulup po natin. So, dito po, system out, transaction ID. I-display niya na po yung transaction. Ito, yung current transaction natin. Tapos, di-display niya, kukunin niya po yung transaction ID and ipiprint. Same sa client, kukunin niya yung current transaction and yung kukunin niya si client tas yung name po ni client. And may ganito. Pwede siyang ganito. Ikaw. Oh. Siya. Tapos yan. So, after po nun, yung sa service avail naman po, may case din po kasi na marami yung service na ina-avail ng sa isang transaction. So, depende sa service, dito sa may transaction, current transaction na nilulup. Kung yung transaction na yun is maraming service, kukunin niya po muna yung size nun, tapos maglulup siya. Yung may object po, variable po tayo na SP is equals po siya sa transaction, yung current transaction, kukunin niya yung service, tas yung current index niya, tas i-display niya na po yun dito kung sino yung anong service name, tapos kung sino yung dentist. So ayun po yung sa may Clinic Plus. Sa main, tapos na pala ako dito. Sa main program naman po tayo. First, we need to declare a scanner and link list. Tapos i-instantiate po natin yung scanner. Pati yung sa link list na dentist plus name as dentist list. And yung clinic, magde-declare po tayong object na clinic, name as clinic. So dito naman po nag-declare tayo ng choice for dito naman po sa choice natin kada loop. And client ID counter. So kung gagawa po tayo ng panibagong client is dito po siya ginagamit dito kasi nagdadagdag po siya ng isa. So kung may gumawa tayo ng client, kunyari 0 po to, mag-increment po siya ng isa, so magiging 1 na.
And same as sa dentist ID counter and sa year. Yung year po is dineclare po muna natin siya as 0 sa purpose po niya is for client ID number. And sa transaction ID counter naman po is 0 and sa service choice. So dito after po nun sa may service, gumawa po tayo ng object na service name as feelings, tapos may nagpasa po tayo ng parameter na feelings 1000, same as dito sa to transaction. Dito naman po gumamit tayo ng do while loop to make sure na nagra-run yung ating loop at least 1. So ang ginagawa po nan is papapiliin yung user kung mag-a-add dentist, add client, or i-display niya yung offered service and price. Tapos add transaction, display all dentists with services, and display all transaction. Papapiliin niya po yan dito. After nan, may scanner para makapag user input yung user natin. Tapos dito scanner.next line para lahat ng hindi magkaroon ng user input error. So dito naman po itetest niya na agad yung in-input ni user, si choice. Kung yung in-input niya is 0, which is to exit program, magbe-break na po tayo ng do while loop. Dito naman po sa case 1 na add dentist, first hingin niya yung dentist ID counter natin, magdadagdag ng isa. Tapos hingin niya po yung tapos dito yung sa dentist ID is equals ifo-format na po agad siya. For example, di ba meron po tayong 0 as 0 yung ID counter natin, but nag-add dentist tayo kaya nag-increment na agad siya, so magiging 1. Tapos dito naman po sa may dentist ID na naka-format, mangyayari po sa may 1 magiging 0001. Tapos ay na po yung ipapasa niya mamaya. So dito naman po after ng sa dentist, magpapa-enter po siya ng name, ng address, ng contact number, yung contact number naka-string, and yung commission rate na naka-double. Tapos after mag-enter ng commission rate, may scanner.next line para hindi po leakage yun sa input, user input. Tapos dito magde-declare po tayo ng linked list. Pwede siyang ilagay sa taas para hindi masyado magulo. Tapos yung link list po natin na service name as selected service, where may ayan. After po nun magpapaselect na po siya sa user ng program ng service na ino-offer ni dentist. Kailangan ng at least isang service kada dentist. So meron po siyang choices na 0 if tapos na po siya mag-enter ng service. 1 is fillings up, 2 check up, 3 teeth whitening, and 4 tooth extraction. So dito may panibagong do while loop tayo. I-check niya muna if yung selected service that size is greater than or equal ng 4. Dapat yung selected yung etong link list natin, pag may laman na siya na 4, i-break niya na. Or if hindi naman, magpapa-enter siya ng bago po siya magpa-enter ng choice sa user, i-check niya muna kung 4 na yung laman ng service, selected service array link list natin. Sunod, magpapa-enter siya sa user, ilalagay niya po yun as service choice, tas scanner.next line to consume another line, tas isi-switch niya po yung service choice. I-check niya po kung pag nag-enter siya ng 1, di ba papasok po yung feelings. I-check niya po if yung selected service ay meron ng feelings. Pag wala pa, i-add niya yung feelings. Kung meron naman na po, di-display niya po yung feelings already selected. Same as case 2, case 3, and case 4. Na i-check niya po kung yung in-enter ni user ay
if yung in-enter niyo user ay existing na or hindi pa. If existing, hindi na, uulitin niya. If existing, hindi niya uulit yung loop, mag-choose ulit siya, tapos magdi-display na already selected. Tapos dito naman po, pag yung selected service link list natin is wala pang laman, tapos select ka agad ng 0, mag-i-start po ulit yung loop natin. Tapos, kailangan niya munang select ng isang service. Hindi po matatapos yung loop natin at kung hindi ka magsa-select ng isang service. And then, if invalid naman yung in-input mo, magdi-display itong invalid choice, try again. Tas ito na po yun, yung sa pangalawang do while loop. Yung kailangan yung service choice niya ay hindi mag-equal kay 0. So, pag nag-0 siya, matatapos yung do while loop na to. Yung pipili siya ng service para sa dentist. After nun, i-declare nyo na sa new object na dentist yung mga nalaman, yung mga laman, yung dentist ID, dentist name, address, contact number, and commission rate. After nun, yung sa may imamano-manong i-add niya yung, di ba may selected service.size po tayo. Magluloop po siya nun. Tapos dito sa may new dentist natin, i-add niya yung service, kada service na in-enter natin kanina. After nun, magdi-display na siya ng dentist, yung dentist name successfully added as an employee. And yung ID number niya yung get employee ID, yung sa sinasabi ko po kanina na dito, yung ito, yung magkakaroon ng another decimal, another number, like for example 1, magiging 001. Sumunod naman po is yung after natin mag display na yung si dentist list naman po natin, ipapasok din natin si new dentist para may listahan tayo kung sino yung mga dentist natin, pati si clinic, kay clinic object i-add din natin si dentist. So sa case to naman natin, si add client is merong year. Ayan, i-enter niya po muna yung year. Sunod, magko-consume ng next line, tapos name, contact number, address. Tapos after niya po pwede itong nasa taas na si client ID counter. Tapos ayan, client address. Tapos after po mag-address, yung katulad din po sa may sa doctor na yung nag-i-increment ng ID counter, tapos ipapasok sa ID number yung value niya. But this time naman po, kailangan may year sa unahan. Kasi katulad sa instruction na dapat based on year yung ID number, kung pang ilan siya sa year na yon. So ayan, may year dash, tapos yung string formatter client ID number, katulad nun sa dentist. Tapos after nun, mag-create siya ng new variable name new client na may ito variable ano ba ito? Basta yan, ID number, client name, client contact number, client address. Tapos after po nun, si clinic, i-add client natin si new client dito sa may clinic. Sunod, magpe-print na po tayo na successfully na created na siya. Tapos ipiprint din po natin yung ID number itong ID number na to. Tapos sa case 3 naman po, i-display niya lahat to as pricing ng mga service. Ito naman po, mga formatting po siya na left indent, limutan ko tawag, basta yan sir, para mas maayos tingnan yung table natin. Sa case 4 naman po natin, ba't nagka-error?
So na tayo. Dito naman po sa may new transaction tayo. So, ang unang pong gagawin pag mag-add ka ng transaction is i-enter mo yung client ID number. Tapos, ngayon, i-check niya naman po is magde-declare siya ng current variable na current client. Is equals is i-check niya sa clinic class kung nandun si client. Gagamitin niya yung method na find client tas si ID number. If walang ni-return si current client, kung pag hinanap niya si ID number, client not found. Tapos tatapusin niya na po yung switch case. Ito case number 4. If meron naman po, magdadagdag siya ng transaction ID number. Tapos magde-declare siya ng new transaction is equals to new transaction. Tapos idadagdag niya dito si ID counter. Ito. Tapos si current client na chinek kanina. Tapos de-declare tayo ng boolean add more service is equals to true. Tapos mag-enter siya dito kung anong gusto niyang service na i-avail. So 1 is for filling, 2 for check-up and cleaning, 3 for teeth whitening, 4 for tooth extraction. Tapos select service 0 to finish. Tapos after nun, mag-user magde-declare siya ng panibagong variable services equal to null. Tapos in quantity is equal to 1. Tapos magsa-service choice na po siya kung anong pinili niya dito. Tapos kung 0, transaction ended, tapos yung add more service is false na. Bakit false? Dito po sa may wait, nasaan na siya? Hindi na makita. Ito po yan, sa may do while loop. Dito po siya nag-start, diba? Ayan. Tapos sa case 1 naman po, yung service choice niya dito, magiging fillings kasi pinili niya yung fillings dito. Tapos enter quantity kung ilang transaction ay ilang service ng fillings yung i-avail niya. Tapos after nun, dito muna tayo sa case 2. Kung ito naman pinili niya sa may check-up cleaning, kung sa service naman ay yung teeth whitening, kung sa case 4 tooth extraction, tapos katulad na sa case 1 na may kung ilan yung quantity. So ayan, pag mali yung input mo, invalid service choice, tapos uulitin niya po yon. Magsisimula ulit siya dito from the top. Tapos after na switch case natin, i-check niya po yung service. Kung pag hindi siya equal sa null, magra-run siya dito. Gagawa siyang panibagong link list ng available dentist. Tapos sa dentist list, kung ilang dentist yung meron tayo, maglo-loop siya nun. Tapos i-check niya kung yung dentist, yung current dentist, tas may service, yung service niya merong service na ina-avail, kunyari fillings, sa case 1 tayo. I-check niya. If meron, yung available, i-add yung dentist na yon sa dentist list. Tapos if wala naman yung available dentist, kung walang yung list natin is walang pumasok na available dentist for service na yon, magpiprint na lang siya no dentist available for this service, tas choose a different service, tas uulitin niya ulit from the top. Tapos dito naman sa system out, available dentist for yung sa service naman, dito maglo-loop siya lahat ng available dentist na list natin, i-loop niya yon, tapos i-display niya yung name tas ID number. Sunod nun, pagka-display, papa-enter niya kay user kung sino doon yung gusto niya mag-perform ng service na yon. Tapos after nun, yung dentist gagawa ng panibagong dentist dentist object. Tapos ipapasok siya sa i-check muna niya sa clinic kung nandun si dentist ID num. Ayan si dentist ID num, ipapa-enter niya doon based dito. Tapos kung nandun
dentist ID na kung walang ni-return si clinic, dentist not found, para in case na mali yung i-enter na ID number ni user. So kung susunod na naman niyang gagawin is after, pag hindi niya nahanap, uulitin niya from the top yung loop natin dito. So mag-check, select ng service. Tapos dito naman po sa nasaan na ako? Dito naman po sa after nun, kung meron naman po si dentist, si service gagawa ng panibagong service perform equals since meron si service, si current client, si dentist, and yung quantity. Tapos yung new transaction, gagawa ng panibagong transaction, si new transaction object. Si new transaction object, wait, saan ka? Ko siya. Saan ko siya nilagay? Ito, new transaction. Di ba may ID counter, tas current client. Tas dito naman po sa may new transaction, dadagdagan natin siya ng service perform. Tapos dito yon sa service perform yung kung anong service, sino yung client, tas sino yung dentist na nag-perform, tas kung ilan. Tas dito naman sa while, dito, kung i-check kung mag-add pa si user ng ng services sa transaction niya, which is pag nag-zero siya is tatapusin na yung transaction. Tas after nun, tatawagin niya after yung mag-loop, tatawagin niya si clinic, add transaction, tas si new transaction, which is here, is ito, ipapasok niya na siya sa clinic sa sa transaction list. After nun, magpiprint na yung transaction summary, ito, get transaction ID, piprint niya yung details, service avail. Tapos dito, maglo-loop siya kung anong mga service yung in-avail ni client. Dito, yung transaction ID, client name, client ID. Tapos yung service avail niya, ipiprint niya kung anong service. Tapos kung sino yung dentist. Tapos kung magkano yung total amount na ng transaction na yon. Sa case 5 naman, print all, print and display all dentist, which is clinic, display all dentist. Ito yun, display all dentist. Tapos sumunod po yung clinic display all transaction is ito naman, display all transaction, katulad ng diniscuss po kanina. Tapos ayun lang po, if mali naman yung in-input ni user dun sa my choice, yan 0 to 5 only. Tapos kada tapos po ng loop na yon, maglalagay ng ganito para hindi po masyado magulo. Tapos yung dito naman po sa choice, yung katulad kanina, yung dito po sa my default. Pag nag-0 naman po siya, ibig sabihin exit na yung program. So ayun lang po yung midterm project ko sa AMATS.